Halos hindi na matanaw ang dulo ng pila sa ilang mga gasolinahan nitong Lunes, bisperas ng mega oil price hike. Maraming nagpa-full tank bago magmahal ng 7 to 38 pesos kada litro ang mga produktong petrolyo. Patikim mo lang ng kahit mababa pa ng kaunti. Ang malawakang taas presyo sa mga produktong petrolyo resulta ng umiigting na gyera sa Middle East. Wow. At dahil hindi pa tiyak kung kailan babalik sa normal ang presyo ng langis, ang ating mga kababayan, kanya-kanyang diskarte ngayon para makatipid. May ihihigpit pa ba ang ating mga sinturon? Baka dapat imbes na de gasolina, o electric cars na. Ang isa sa mga nakikitang solusyon ng ilan, ang paggamit ng mga dumaraming sasakyan ngayon na hindi de gasolina. Ichina-charge ang mga ito na parang gadget o cellphone. At kapag full tank, full charge na, pwede nang umarangkada. Mga EV o electric vehicle. Pero karamihan sa mga electric vehicle sa merkado, milyones naman ang halaga. Di hamak ding mas mahal sa mga de-gasolina. Pero meron din daw na hindi inaabot ng milyones ang presyo. Sa showroom na ito sa Giginto, Bulacan, nakadisplay ang iba't ibang mga EV na ibinibenta ng dealer na si Jasper. Bali, ito po lahat is galing po sa China. Ang best seller sa mga ito, ang mga cute na kotseng ito. Pero wag daw ang mga itong ismulin. Kasya kasi rito ang 4 hanggang 5 mga pasahero. Ito ang mini electric car o e-car. Tama-tama to sa yung mga maliliit lang yung parking space dahil maliit siya. Tapos madaling isingit, madaling i-park. 8 feet ma'am yung haba niya and 4 feet yung lapad. Ngayon lang siya ma'am itulak, parang laruan lang. Napakagaan. Sa halagang 130,000 ma'am, naka-e-car ka na. Hindi tulad ng ibang mga EV na kailangan pang dalhin sa mga charging station, ang mini e-car ni Jasper pwede raw i-charge diretso na mismo sa mga power outlet sa bahay. Ang charger kasi nito parang sa laptop lang. Sa charger naman po is meron siyang indicator. Umiilaw po siya ng red pag charging and nag-green naman po pag full charge na. I-charge sa loob ng 8 hanggang 10 oras ang isang mini e-car. Ang cost lang po niya sa isang full charge is nasa 25 to 30 pesos. Tapos aabot na po siya ng 35 to 40 kilometers. Sa kanyang dashboard, sir, ang makikita po is yung kanyang speedometer, voltmeter, battery bars, and then meron din siyang reverse camera monitor na dito rin makikita sa kanyang panel. Sa pag-release po ng handbrake, is need lang po tapakan ng madiin yung brake. Pwede na po natin ilipat sa drive button. And then pag nakalipat po sa drive, pag tapak po sa accelerator, pwede na siyang paandarin. Usual po yung mga bumibili sa amin ng mga e-car is ginagamit lang po along barangay roads, subdivision. Nagbebenta rin si Jasper ng mga tinatawag na solar mini e-car. Bukod sa pwede itong isaksak sa power outlet, meron din itong built-in na solar panels. Kapag iminamaneho ito na tirik ang araw, kusa na itong nagcha-charge. Kaya, mas tipid. Ang negosyante mulang Malolos na si Lourdes, solar mini e-car ang minamaneho sa tuwing pinupuntahan niya ang kanyang mga tindahan sa Bukawi. From here sa Malolos, going to Bukawi and going back uli, so nakaka 30 kilometers na yon. Ito ay tumatakbo lang ng 52 to 53 kilometer per hour, kaya nasa gilid lang tayo para safe din naman. Pagka ginagamit ko to, i-charge ko siya ng 6 hours. Pagka mainit while driving, nagkakarga pa rin yung solar power niya. Kaya hindi ako kabado. Malaki ang natitipid ko dito, lalo na ngayon.
Pero pwede ba ang mga mini e-car sa mga long distance na road trip? Nasa kategory L6 po siya, sa mga low-speed e-car po. Pwede po siya sa highway, basta nasa outermost lane lang, tapos may license. Hindi nga lang daw ang mga ito pwede pang gamitin sa mga expressway. Sa ngayon po, ang 400cc minimum requirement natin when it comes to expressway, wala pa tayong direct equivalent mula sa engine displacement ng mga sakyan natin papuntang electric power rating ng mga electric vehicles. Dahil limitado lang ang kayang takbuhin ng baterya ng isang EV, ang ibang mga driver nagkakaroon daw ng tinatawag na range anxiety o yung takot na baka maubusan ng battery habang nasa biyahe. 80% or more of your charging will be always at home charging stations. So it's being addressed already. Target of DOE, 7,300 by 2028. Pero meron namang mga EV na heavy duty. Kagaya ng mga e-car na ibinibenta ni Kayla sa showroom na ito sa Caloocan. Kaya raw nitong makipagsabayan sa mga sasakyan kahit pa sa highway o expressway. 200 pesos lang yung full charge niya. 170 kilometers na yung mapupuntahan mo. Siyempre pwede sa expressway, pwede from here to Tagaytay, kayang-kaya po. Yun nga lang, mas mahal ito kumpara sa mga mini e-car. Bawat unit, pumapalo ng mahigit ₱250,000. Ayan, ang ganda. At sa mga naghihigpit ng sinturon pero gusto pa rin makatipid sa gasolina, meron daw silang isa pang option, e-bike na 4 doors. Ito ang 3-wheel e-bike. Ang tiga Sampaloc sa Maynila na si Sharon, bumili ng 3-wheel e-bike para gawing service. Para talaga sa apo ko yan. Naiiwan ko yung mga gamit, kahit cellphone ko. Parang pag mag 100% po siya, kailangan nakablink po yan siya lahat. Iwan ko lang po siya dito, magdamag. Naka-close naman din po ito, hindi naman mawawala. Hindi naman po siya nag-overheat. Isang linggo, isang beses o 2 beses, siguro nasa 100 pesos, 200 pesos siguro. Sabihin na natin, sulit na ako doon. Eh magkano na ang gasolina natin ngayon? Maliliit itong mga sasakyan na to. Pag hindi magandang klase, pag nabanggayan or nag-short circuit, nangyayari din yan, hindi ba? Kailangan masusi yung pagtingin nyo. Tignan nyo yung dekalidad. Tignan mo kung may pyesa sila. Kumusta naman ang service nila. Kung wala silang ma-provide ng ganyan, medyo umiwas tayo sa ganong klase. Maging responsableng road users ang lahat, sumunod sa mga traffic rules, i-register ang sakyan on time at maging aware sa iba't ibang mga limitasyon at regulasyon sa kalsada. E-vehicles are always eco-friendly. But we need also to understand yung pag-produce nito ay nangangailangan din ng fossil fuel. Long-term solution really is public transport. Gayong wala pa rin katiyakan kung hanggang kailan ang giyera sa Middle East. At wala nang ihihigpit pa ang ating mga sinturon. Ano pa nga bang bago? Nasa atin ang remedyo at naghihintay pa rin ng pangmatagalang mga solusyon. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.